O, tapos per second, dahil nagkaka-PVP ward, ayun, pumipitik yung PVP ward. What's up, Gulaman? Alright, mag-update lang tayo ng ating PVP, no? Kasi ito yung bagong meta na dapat lahat, kahit anong class ka pa, no? Dapat ganito yung build ng iyong sigils at saka equipment siguro. Yan. So, simulan natin sa stats, no? Ito na yung stats na ginagamit natin. Yan. Meron tayong yan, PVP ward na 495. P damage, M damage, 150, 162. At PVP damage reduction, 4496. At PVP damage bonus na 2837. Yan. Tapos sa ating equipment ngayon, nagpalit na ako ng mga equipment. Tinanggal ko na yung mga defensive equipment, no? Kasi parang sobrang kunat ko na. Kailangan natin bawasan yung kunat at idagdag natin yung ipalit natin yung kakunatan natin sa ating damage naman. Yan. So meron tayong sheriff hat sa ating headgear. Siyempre ang floral elf, papalitan na rin natin ng sheriff na costume. At Tome of Snow na yung ginagamit natin sa backwear. Yan. Tapos sa ating sigils, no, ito yung bagong meta. No, ang setup ng ating sigils, Immortal Body, Surging Protection, Sweep Breakout, at saka Floating Protection. So ano yung bagong meta? Itong Floating Protection at Surging Protection. Ngayon sa Runopoly, meron pang isang shield na equipment dito, itong Christmas box, no, na kapag plus 15 meron siyang shield absorption. Ito rin yung gusto nating makuha. Siyempre meron siyang PVP damage reduction, kaya lang ang problema nito ay kailangan plus 15, no? Pero pag naka 100 coins tayo, ito yung i-redeem natin at pipilitin natin siyang mag plus 15 din. Yan. Tapos syempre sa Nebula Path, no, ito yung sa tingin ko na pinakamagandang mga dapat na levels ng mga orbit or ano bang tawag dyan, basta yung mga yan. At syempre sa ating Nexus, yan, baka magulat kayo, no, ganito lang yung setup natin. Actually wag nyo tong gayahin, no. Nagkataon lang kasi na wala akong type C module or ano ba, type D, type E na maganda na pwede kong ilagay. Kaya pansamantala, ito muna yung ginagamit ko sa defensive na modules. Yan, puro PVP. Yan. Pero pagka nakakuha tayo ng type D, taka type ang tawag dito, type E na maganda yung stats, ayun yung i-equip natin. Siyempre sa attack modules, ang priority natin, number 1, PVP damage bonus. Pangalawa, ignore PDEF. Pangatlo, damage to class. Yan. At saka yung pang-apat ay melee P damage. Yun yung priority. Yan. Tapos meron tayong PVP clip dito, no? Panoorin nyo na lang. Tapos i-explain natin dito kung bakit ganito yung setup ng ating Nebula at saka sigils. Alright. So ayan, di ba meron tayong PVP ward. Tapos kabit natin ito. Yan, di ba? Ayan, lumabas na yung floating, ayan, nagpalitan yung surging, naglabas pa tawag dito, si 11. Tapos papatanggal natin yung PVP ward yan. Zoom natin. Pag wala na yung PVP ward, naglabas ulit ng floating. PVP ward. Ubusin mo yan. Ubus na yung PVP ward ko, di ba? So ngayon, maglalagay ako ng shield. So pag naglagay ako ng shield, ayun, may puting maliit na lumalabas, di ba? Yun yung PVP ward na nagre-regen. Nag-floating ulit, lumabas. Shield. Hindi tayo makabuo. Malakas yung damage niya. Hindi ako makabuo ng ng PVP ward.
Yan. Tapos na, ayun, may puti. Maliit, nakita nyo. Ayun yung isang magpapakunat sa atin. Ayun, no? May puti, oh. Ayun yung Eridanus. No, kaya kailangan natin ng floating protection. No, kahit saglit lang kasi per second. Ayun, no. 'Di ba? Tsaka nag-heal 'yun. Nag-heal yung nag-heal yung floating protection at saka yung surging protection. Yan, may puti na naman, no. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero nakikita ko naman sa screen. Merong puti. Yan, 'di ba? Nag-heal, oh. Bumabalik-balik yung HP ko. Tsaka si Zoe, si Zoe pala yung nag-heal. Tapos mag-ano ulit ako. Oh, yung floating pumutok. Lumaki yung HP. Ayan, may puti ulit to. Surging. Diba? Kumukunat tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng PvP ward. Halimbawa, ayan, wala na akong PvP ward. Diba? Pinapalo niya ako. Yung reduction ko ngayon, 100 na lang. Diba? O, tapos per second, dahil nagkaka-PvP ward, ayun, pumipitik yung PvP ward na yan, plus 50% reduction. Diba? So, kung meron kang floating protection, napipitik niya yun. Yan. Diba? Yan yung nangyayari. Nakikita nyo. Yan. Thank you, bro. Upload. Yan. Yan. So, sana naintindihan nyo, no, na kailangan natin mag-floating protection at saka surging protection. Bilapat, yung, ito yun, no, si Eridanus yung nagre-regen. Kasi yung, alam naman natin na yung PvP ward, hindi siya magre-regen pagka in combat ka. Diba? In-explain ko na kanina. Pero si Eridanus, nagre-regen siya kahit in combat ka. Tapos si Lepus, yung nagbibigay ng reduction. So, itong Eridanus, so 0.3%. At saka, siyempre, next at level 1 lang, no? 0.3%. Kung kahit ipa level 5 mo siya, sobrang baba ng percentage. So, kailangan mo lang siya talaga i-level 1. Para lang pumitik yung niya, regeneration. So, imbes na kumuha tayo ng PvP ward per second na Nexus, na PvP recovery, imbis na increase natin yung PvP recovery, increase na lang natin yung PvP ward, no? Kasi pag mataas yung PvP ward natin, dun kumukuha yung Eridanus. Si Eridanus, dun siya kumukuha. Yung 0.3% ng max PvP ward mo. Yun yung nire-regenerate niya. Yun. Sana naintindihan. At yun lang for our video. Sana may natutunan. At kung wala man, di ba, pwede mong i-comment dyan sa ating comment section. Kita kits!